Sa hapong ito mga kaibigan, pag-usapan po natin ang isang ugali ng isang tao na maaaring makakaapekto sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. At ito po mga kaibigan ay ang tinatawag nating pride. Kapag pride na ang pinag-uusapan, madaming taong tatamaan. Ano nga ba ang pride? Para sa akin, ito ang pag-uugaling nagpapakita ng pagiging makasarili. Narito po ang ilan sa mga katanungan ng ilan tungkol dyan. Hindi naman nakakamatay kung lululunin ang pride, di ba? Bakit mas pinapahalaga ng ibang tao ang pride nila kesa sa mga taong importante sa buhay nila? Ikakayaman ba ng tao ito kaya ayaw niya ito bitawan? Alam ba ng karamihan na ang pagpapanatili ng pride na wala sa lugar ang pinag-uumpisa ng what ifs sa buhay nila? Alam ba ng karamihan na ang pride ang pinakaunang kasalanan sa mundo? Ang pride ay isa sa mga dahilan kaya ang mga taong mahalaga sa iyo ay nasasaktan mo ng sobra. Dahil kung mahalaga sa iyo ang isang tao, ang mananaig sa puso mo ay pag-ibig at hindi ang pride na itinataas mo. Ano nga ba ang may tutulong sa atin ng salita na tinatawag nating pride? Tayo bilang tao ay kadalasang nakakarinig ng salitang mataas ang pride o mataas ang ego sa salitang pabalbal. Ano o saan ba dapat gamitin ang salitang ito? Ito ba ay nakakatulong sa isang tao? O ito ba ay nakakasira sa atin? O ito ba ay nakakasira ng isang magandang pagsasamahan? Ang salitang ito ay madalas nating nakikita o nararamdaman natin sa isang kaibigan, kamag-anak o kahit na sino. Para sa aking paniniwala, ito ay isang ugat ng pagkakasira ng magandang pagtitinginan. At sa ating paniniwala, isa rin ito sa masasabi nating pangunahing kasalanan ng isang tao. Isa din ito sa humaharang tungo sa ating tagumpay. Ang isang taong ma-pride ay hindi tumatawag ng makakasama or makakatulong kahit kailangan niya ng tulong. Ayaw niyang ipakita sa iba na kahit wala siyang kakayahang gawin ang isang bagay, pinipilit pa rin niyang ipinakikita na kaya niya kahit may mga tao na handang magbigay ng kanilang nalalaman ayon sa kanilang karanasan upang makatulong tungo sa ating tinatahak na tagumpay. Isaalang-alang natin na walang sinuman ang magaling sa lahat ng bagay. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan na mangangailangan ng tulong ng iba. Para sa aking paniniwala, ang isang pinakamagandang paraan para makarating ka sa ibabaw ng kanilang karunungan, pakinggan mo at basahin mo sa iyong isipan anuman ang ibig nilang iparating. Kung ipinapakita natin sa iba na lahat ng bagay ay kaya nating gawin at hindi na kailangan ng tulong ng iba dahil sa pride na pinakikita, para mo na silang itinulak na lumayo sa atin. Kung ma-pride tayo, kailangan nating mag-ingat sa lahat ng bagay at maging sa lahat ng problemang darating sa atin na hindi natin kayang lutasin. Pero kung ating titingnan sa isang positibong pananaw, ang lahat ng problemang dadating sa atin ay may kanya-kanyang kasagutan. Ang isa pang bagay na masasabi kong makakasama ay tungkol sa mag-asawa na nagiging dahilan ng pagkawatak ng kanilang pagsasama. Pataasan ng pride ang bawat isa, ayaw magpatalo sa bawat isa, ayaw sumuko ng bawat isa hanggang sa dumating ang araw na mawala ang pagmamahalan ng bawat isa. Kapag ang pride ang naghari sa ating katauhan at nag-iisip na lagi kang nangingibabaw sa lahat, ikaw ay para na ring isang bulag. Narito po mga kaibigan ang ilan sa mga senyales ng isang ma-pride na tao. Una, hindi pwedeng turuan ng tama. Kung ikaw ay isang tao na puno ng pagpapahalaga sa sarili, sa tingin mo masama kapag ikaw ay naitama. Sa tingin mo, ikaw ay palaging tama. Kayo yung klase ng tao na lahat ng bagay ay may justification sa iyo. At kapag kayo ay itatama, lagi mong makikita ang mga kasalanan at pagkakamali ng iba, ngunit hindi mo makita ang iyong sarili. Malimit marinig sa kanilang mga bibig ang mga salitang katulad nito. Alam ko na, hindi ko naman talaga sinabi yon. O hindi kaya, ba't ikaw? Alam ko na yan. Siya naman talaga ang may kasalanan. Ganito kasi yon. Mga salitang purong pagmamataas.
ang isang abang na tao ay handa sa anumang sasabihin ng iba at handa ang kanyang sarili na tanggapin ang pagtutuwid upang ito ay maging naitama. Kahit na masakit, tinatanggap ang mga pagwawasto. Walang nagpapaliwanag kung lahat ng bagay. Pangalawa mga kaibigan, hindi humihingi ng paumanhin o pagpapatawad. Dahil nga ang pride ang bumubulag sa iyo para makita mo na ang isang bagay ay mali. Hindi ka tumatanggi na ito ay mali. Sa tingin mo, ito ay tama. Hindi mo maaaring sabihin sa iba kapag ikaw ay nagkamali na, pasensya ka na sa nagawa ko ha, maaari mo ba akong patawarin at tanggapin ang aking paumanhin? Sa halip, ito pa ang mga salitang umiikot sa iyong isipan. Bakit ako hihingi ng tawad? Kung sino ang may kasalanan, siya ang lumapit. Ang paghihingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan mo ay isang senyales ng pagpapakumbaba. Kapag mahirap sa iyo na humingi ng tawad, kayo nga ay may pride sa iyong buhay. Pangatlo, hindi kayang magpasakop. Ang pride ay nakakapag-isip sa inyo na kayo ay mas mabuti kesa sa iba at kayo ay mataas sa ibang tao, kaya mahirap sa iyo ang magpasakop, lalo na sa mga taong mas bata sa iyo o hindi kaya sa mga taong sa tingin mo ay mas mababa ang katayuan sa iyo. Gusto mo lahat ng tao ay kailangang sumunod sa iyo o hindi kaya ay sundin kung ano ang ipapagawa mo, subalit kayo hindi mo kayang magpasakop sa mga taong mas mataas sa iyo, lalo na sa iyong pinuno. Nais mo lahat ng plano at ang opinyon mo ay nasusunod. Tandaan po natin mga kaibigan na ang ugat ng pagiging rebelde at hindi pagpapasakop ay uri ng pride. Pang-apat, hindi makakapagsabi ng simpleng salamat o thank you. Ang pride ay nakakapagdulot po sa inyo na sa tingin mo kailangan kang pagsilbihan ng mga tao. Ganito po ang sasabihin ng mga ma-pride na tao. Dapat lang na gawin niya yon o hindi kaya dapat lang na gawin nila yon. Kaya hindi ka nagpapasalamat sa ibang tao kapag sila ay nakakagawa ng maliit na bagay para sa iyo. Ang kababaang loob sa kabilang banda ay nakakapagdulot sa iyo na palagi kang nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa mga tao sa mga bagay na kanilang nagawa o naibigay kahit ito man ay maliit sa tingin mo. Panglima, hindi pinapahalagan ang ibang tao. Ang pride ay nakakapagdulot sa iyo para itago mo ang pagpapahalaga sa iba. Kahit pa nga ba sa isip mo na sila ay mabuti o maganda o hindi kaya sila ay nakagawa ng isang mabuting trabaho, hindi mo sila pinapahalagan dahil pride ang bumabalot sa isipan mo. Sa halip ang kanilang mali, ang kanilang kainaan at ang kanilang kabiguan ang palagi mong nakikita. Sa tingin mo para kang sinasapawan kung pupurihin mo sila o di kaya iisipin mo na kapag sila ay pupurihin mo, lalo lang lalaki ang ulo ng taong yon. Ang kababaang loob ay nagpapakita sa inyo upang ikonsidera na sila ay mas magaling kesa sa sarili mo. Pang-anim mga kaibigan, hindi makakapagbigay. Ang pride ang nakakapagdulot sa inyo upang isipin mo lamang ang iyong sarili kesa sa ibang tao, maging sarili mong pamilya o kadugo. Hindi ka makakapagbigay ng iyong oras, ng iyong kaunting tulong, ng mga bagay, ng iyong pagsisikap at maging ang inyong nalalaman para sa iba dahil palagi mong iniisip na paano naman ako. Pang-pito po mga kaibigan, very sensitive. Madali kang masaktan kung may magsasabi sa iyo ng correction o ano paman. Madali kang mapahiya, madali kang masaktan dahil tingin mo sa sarili mo napakataas mo. Hindi ka lang pinansin or sinali sa program or sinali sa sayaw o sa grupo, nagdamdam ka na kaagad. Biniro ka lang tungkol sa height mo o sa size mo o sa paraan ng iyong pananalita, nasaktan ka kaagad. Napagalitan ka lang, gusto mo nang umuwi o umalis sa trabaho mo. At bilang panghuli mga kaibigan, concerned ka sa reputasyon mo. Concerned ka palagi sa sasabihin ng tao. Ang pride ay nakakapagdulot sa inyo na palagi mong iisipin na ikaw ay makasarili. Palagi kang conscious tungkol sa iyong reputasyon. Ano ang sasabihin nila sa akin? Baka naman isipin nila na ganito ako. Kaya palagi mong pinoprotektahan ang iyong reputasyon. Minsan makikipag-away ka pa para lamang protektahan ang iyong reputasyon kapag merong nagsabi tungkol sa iyo. Gusto mo palaging impress sa iyo ang ibang tao. Kaya sa harap ng maraming tao, gusto mo makita nila na ikaw ay the best.
kumbaga pa-impress. Ipapakita mo ang iyong abilidad at iyong talento for the show, but when nobody is looking and you are alone, wala rin pala. Sana manatili tayong nakatapak sa lupa. Wala namang masama kung wala tayong pride. Para sa aking pananaw, kayabangan lang yan. Wala namang mawawala kung wala tayong pride. Wala namang masama kung maging humble tayo sa iba. Give them the green light to confront us when we are getting out of hand. At maging open tayo at pakinggan anuman ang kanilang sasabihin at bigyan natin ng kahalagahan o pagpapahalaga ang mga taong gustong magbigay ng kanilang nalalaman. Ang isipin natin kung minsan ang mga bagay na iniambag o ibinahagi nila sa atin ay resulta ng sariling nating tagumpay. Hanggang dito na lamang ang ating programa mga kaibigan. Nawa ay nakatulong sa inyo ang ating tinalakay sa hapong ito. Ako po si Gerson D. Guzman. Maraming salamat at magandang hapon.